Matapos basahin ang reply ni Brian, hinawakan ni Tyson ang braso ni Celia. Sel, parehong hindi maganda ang ugali ng pinsan mo at ng ina niya. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa kanilang antas. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa mga taong tulad nila. Halika, umikot muna tayo at tingnan natin ang mga damit. Ang mga salita ni Tyson ay lubos na nagpagaan sa kalooban ni Celia. Kaya naisipan niyang ipagpatuloy ang pamimili kasama ni Tyson. At tama ito, hindi niya dapat hayaang sirain ng mga ganitong tao ang kanyang kalooban. Sa kabilang banda, nagalit sina Celidita at Mabel sa sinabi ni Tyson. Napigilan ni Celidita ang galit, ngunit hindi nakatiis si Mabel at kinausap ang isa sa mga empleyado doon. Paalisin niyo ang dalawang yan. Nasisira ang mood ko sa pamimili dahil sa kanila. Gusto kong bumili ng maraming damit, pero nang makita ko sila, nawala na ang mood ko. Sina Mabel at Celidita ay nakasuot ng napakagandang damit at may mga dalang shopping bag mula sa mga sikat na brand. Sa pamamagitan nito, naisip ng mga empleyado doon na ang dalawa ay malaking customer. Pagkatapos ay lumingon sila kina Tyson at Celia na nakasuot ng simpleng damit. Obviously, wala silang pera. Hindi nila kayang bilhin ang mga damit sa tindahang ito. Excuse me, pwede bang lumabas na kayo? Naaapektuhan niyo ang mga customer namin dito. Sandaling natigilan si Celia at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Nakakatawa naman. Anong nagawa namin para maapektuhan ang mga customer? Nandito kami para mamili at wala kaming ginagawang masama. Ngunit ang asistant ng tindahan ay sumulyap lamang ng malami. Hindi pinahihintulutan ng aming tindahan na magtagal dito ang mga walang perang tao. Isa pa, may ilang customer na nagreklamo sa amin tungkol sa inyo. Kaya please, lumabas na kayo. Gustong makipagtalo ni Celia sa assistant ng tindahan. Ngunit pinigilan siya ni Tyson. Mukhang hindi ito apektado sa ugali ng mga tao doon. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Celia. Humakbang siya ng ilang hakbang at sinabi, binuksan ang shop na ito para magnegosyo. Bakit dinidiscriminate niyo ang mga customer? Ano man ang suot nila o magkano man ang ginastos nila, dapat niyo silang respetuhin ng pantay. Customer kami at ang mga customer ay palaging tama. Bakit mo kami pinapaalis? Saglit na hindi nakapagsalita ang assistant. Gaya ng inaasahan, mas nagalit si Mabel. Dumiretso siya sa assistant at sinabi, natatakot ka ba na ma-offend mo sila? Kahit na isang damit, hindi nila kayang bilhin dito. Ano ang kinakatakutan mo? Tsaka kung bibili pa ako ng 2 set na damit mula sa'yo, hindi ba makakakuha ka ng mas mataas na rating? Kaya ano pang hinihintay mo? Paalisin mo na sila ngayon din. Paulit-ulit na tumango ang assistant. Lumingon si Mabel at tumingin ng galit kay Celia. Kayong dalawa, sa tingin ko hindi nyo kayang bumili ng kahit anong damit dito. Wala kayong pera sa bulsa. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na pumunta sa ganitong klaseng tindahan. Ang isang piraso ng damit dito ay katumpas ng sahod mo sa loob ng ilang buwan. Hindi mo ba alam ang kahihiyan? Hindi kayo kwalipikadong mamili dito. Hindi kayo nababagay sa lugar na ito. By the way, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ang brilyanteng singsing na iniwan ng iyong ina ay nabili ng mahigit 10 milyong piso. Nagulat si Celia. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang halaga ng singsing na yon. Ngunit hindi yun ang mahalaga sa kanya. Ang pinaka-importante sa kanya ay maibalik ang singsing. Paulit-ulit na hiniling ng kanyang ina na mabawi ang singsing bago ito mamatay. Kung hindi niya matupad ang hiling ng kanyang ina, talagang masasaktan ito. Nang makita ni Mabel ang sakit sa mga mata ni Celia, ngumiti siya ng malawak. Isa pa, ang perang ginagastos namin ngayon ay nakuha namin sa pagbebenta ng singsing ng nanay mo. Ang iyong ina ay naging matalino sa buong buhay niya. Ngunit pagkamatay niya, ginamit siya ng kanyang asawa para itaguyod ang ibang babae at anak. Ang kanyang legal na anak na babae ay nagpakasal sa isang talunan. Gusto ko talagang pumunta sa puntod niya.
at sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Baka sa sobrang galit niya mabuhay siya. Kapag nangyari yun, dapat kang magpasalamat sa akin. Lalong nagalit si Celia sa sinabi ni Mabel. Kaya niyang tiisin ang lahat, ngunit hindi niya kinaya na may mang-iinsulto sa kanyang ina at kay Tyson. Ihinto mo yung bibig mo for the last time. Binabalaan kita. Galit na galit si Celia na ikinagulat ng lahat. Sa lakas ng sampal niya, halos hindi makatayo ng maayos si Mabel. Dinuro niya si Celia sa mukha at sinabi, "Napakawalang hiya mong babae ka. Hindi mo ba nakikilala ang sarili mo? Pagbabayarin ko kayo ng talunan mong asawa. Hintayin niyo at makikita niyo." Binigyan ni Tyson ng matalim na tingin si Mabel. "Paulit-ulit kong tiniis ang pang-iinsulto mo dahil mas matanda ka sa amin at karapat-dapat kang igala. Kapag binastos mo ulit ang asawa ko, mapipilitan akong palabasin ka ng mall. Tutuparin ko ang aking mga salita." Pagkasabi noon, ay binaliwala ni Tyson ang panlalait ni Mabel at hinikayat si Celia sa maamong boses. "Sel, pumili ka na ng mga damit. Bibilhin natin ang kahit anong gusto mo. Huwag mong damdamin ang tahol ng mga aso dito." Ngunit nag-aalangan si Celia na kumilos. Bagamat gusto niya pagsisihan ni Mabel ang pangmamaliit sa kanila, hindi niya talaga afford ang mga damit dito. Natatakot siya na hindi nila mabayaran ang damit. Nakita ni Tyson ang pag-aalinlangan sa mukha ni Celia at mabilis na naunawaan ang inaalala nito. "Sel, huwag kang matakot. Ako ang bahala." Pagkasabi noon, tinapik niya ang balikat ni Celia at sinabihan ang asistan, "Ilabas mo ang pinakamahal na damit para makapili ang asawa ko." Laking gulat ng asistan, kaya natulala siya saglit. At nang bumalik sa katinoan, tinanong niya si Tyson ng mahina, "Sir, sigurado po ba kayo? Tandaan niyo na ang aming tindahan ay walang discount. Lahat ng damit namin dito ay gawa sa pinakamagandang materyales. Kaya ang pinakamurang damit dito ay nagkakahalaga ng 10,000 piso." Nang marinig ni Celia kung gaano kamamahal ang damit doon, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ngunit binigyan siya ni Tyson ng isang nakakapanatag na tingin na nagpapahiwatig sa kanya na maging kalmado. Kaya wala siyang choice kundi tumahimik. Ganun pa man, nananatili pa rin ang pag-aalala sa kanyang puso. Tumalikod ang asistant para kumuha ng damit. Ngunit hinarang ito ng isa pang asistant at humarap kay Tyson. "Sir, inilulunsad namin ang pinakamagandang damit sa aming tindahan. Gusto mo bang tingnan?" Ang mga salitang pinakamagandang damit ay nagpaisip kay Celia na siguradong ito ay napakamahal. Kaya mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at tumanggi. "Hindi kailangan. Hindi ako interesado." Ngunit iginiit ni Tyson, "Sige, kunin mo." Hindi nagtagal, inilabas ng assistant ang pinakamagandang damit. Isa itong silver gray na mahabang dress. Kahit na isang designer si Celia, namangha pa rin siya sa ganda ng damit. Sa katunayan, ang damit ay napakarilat. Muling hinarap ni Tyson ang assistant at sinabi, "Magkano ang damit na to? Kukunin ko. Sa tingin ko bagay ito sa asawa ko." Laking gulat ni Celia, kaya nawalan siya ng masasabi. Si Celidita at ang mga empleyado sa tindahan ay natahimik din. Si Mabel lang ang humagalpak ng tawa. "Tyson, huwag kang magsalita ng malaki. Pinalayas ka ng pamilya Hudson. Paano mo mabibili ang pinakamagandang damit sa shop na ito? Huwag kang magpakitang gilas. Kung hindi, mapapahiya mo lang ang pamilya Hudson. Kung hindi mo ito mababayaran." Hindi pinansin ni Tyson ang sinabi ni Mabel at muling nagtanong sa asistan, "Magkano ang damit?" "Ang damit na ito ay hindi ordinaryong damit. Ito ang pinakamahal sa aming tindahan at nagkakahalaga ito ng 8 milyong piso." Inilabas ni Tyson ang kanyang card at walang pakialam na iniabot sa asistan. Natigilan si Celia nang ilabas ni Tyson ang card
At palihim siyang nagtanong dito na tila hindi makapaniwala. Tyson, bakit ang dami mong pera? Sel, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Nagkatinginan ang dalawang asistan. At sa wakas ay naniwala kay Tyson na bibilhin talaga ang damit. Ngunit nang ipapunch na sana ang damit, hinawakan ni Mabel ang asistan para pigilan. Teka, gusto ko ang damit na ito. Nadumihan ang damit ko at kailangan ko magpalit. Ito ang gusto ko. Hindi kayang baliwalain ng asistan ang alinman sa dalawa. Kaya nasa dilema siya. Wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin. Ngunit isa lamang ang damit na ito sa aming tindahan. Pero dahil pareho niyong nagustuhan, sino ang bibili? Sumimangot si Mabel at inilabas ang kanyang card. Kahit anong mangyari ngayon, bibilihin ko ang damit. At sasampalin ko ang babaeng yan at ang asawa niya. Nagmamadaling lumapit si Mabel sa shop assistant at direktang ibinigay ang card. Ibigay mo sa akin ang damit na yan. Bilisan mo. Iswipe mo na agad ang card ko. Gusto ko ang damit na yan ngayon din. Kailangan ko magpalit. Pinandilata ni Mabel si Celia bago tumingin sa assistant. Napatingin ang assistant sa card na nasa harapan niya at kay Tyson na nakatayo doon. Para sa assistant, hindi mahalaga kung sino ang bumili ng damit. Ang pagganap niya sa pagbebenta ay magiging pareho pa rin. Nang mapansin ni Tyson na nasa dilima ang mukha ng assistant, napangiti siya ng hindi inaasahan at sinabi, kung pipilitin ng babaeng niya na bilihin ang damit na ito, ibibigay ko yan sa kanya. Hahayaan ko na lang ang asawa ko na pumili ng iba. Sa totoo lang, ginawa ito ni Tyson ng may dahilan. Dahil napagpasyahan niyang makipag-deal sa Canor Group, hiniling niya kay Brian na alamin ang lahat tungkol sa kumpanya. Mas alam niya kaysa kay Mabel at sa anak nito kung magkano ang pera ng Canor Group. Kaya naisip niya na walang sapat na pera si Mabel para bayaran ang damit. Nang kukunin na sana ng assistant ang card, mayabang nakinutya ni Mabel si Celia. Sabihin mo na lang na hindi mo kaya. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay mo sa akin? Ang galing mo talagang mambola. Nakahinga ng maluwag si Celia nang makitang sumuko na si Tyson sa damit. Pagkatapos, binalak niyang umalis at pumunta sa ibang tindahan para bumili ng damit para hindi na maapektuhan ang pangamba niya sa pera. Gayunpaman, hinawakan ni Tyson ang kanyang kamay at sinabi, Sel, manatili muna tayo saglit. Manonood tayo ng magandang palabas. Nagawa pang mambola ng shop assistant kay Mabel sa iba't ibang paraan na para bang ka-close niya ito. Madam, bakit hindi mo muna isukat ang damit? Sigurado akong bagay na bagay ito sa iyo. Tuwang-tuwa si Mabel sa papuri, kaya napangiti siya. Hindi ko na kailangang isukat. Ito ang pinakamagandang damit sa tindahan mo. At alam kong hindi ito magandang subukan bago bayaran. Matapos dumaan sa mga formalidad, magalang na ibinigay ng assistant kay Mabel ang machine card. Madam, pakipasok ng pin. Mabilis na pinindot ni Mabel ang pin. Nang oras na yon, nagbago ang hitsura ng mukha ng assistant. Pero wala siyang sinabi. Pagkatapos, awkward na ibinalik ng shop assistant kay Mabel ang card at sinabi, I'm sorry madam, pero walang sapat na balanse ang inyong account. Nagulat si Mabel. Paano nangyari yon? Pakiramdam ni Mabel ay sinampal siya ng maraming beses sa publiko. Pakiramdam niya ay may bakas ng panunuya sa mga mata ng assistant. Dahil sa sobrang galit, nilingon ni Mabel si Celidita at sinabi, magpadala ka ng message sa daddy mo at sabihin mo, magpadala agad ng cheque dito. Bilisan mo, gawin mo na. Nag-aalinlangan si Celidita. Kung tutuusin, hindi maliit na halaga ang 8 milyong piso. Habang nag-aalangan pa si Celidita,
Lumingon ang assistant kay Tyson at mariing nagtanong. Sir, dahil walang sapat na pera ang babaeng ito sa pambili ng dami, gusto mo ba kunin? Tumingin si Tyson kay Celia at mas lumiwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil hindi kayang bilhin ng babaeng ito ang dami, bibilhin ko ito para sa aking asawa. Kung tutuusin, gustong-gusto niya ito. Nang sandaling iyon, wala nang sinabi pa si Tyson. Ibinalik niya ang kanyang card sa assistant. Huminga ng malalim ang shop assistant at ibinigay kay Tyson ang masinang card. Mr. Hudson, pakipasok ng PIN. Pinindot ni Tyson ang numero nang walang sinasabi. Napabuntong hininga ang lahat habang matamtamang nakatingin sa assistant. Tinitigan ng shop assistant ang screen ng may pag-aalinlangan at ilang beses na kinumpirma. Ang buong pagkagulat ay baka sa mukha niya. The payment is successful. Pagkasabi niya nito, napatingin ang lahat ng customer, kina Tyson at Celia. Ang mga empleyado ng tindahan ay naging magalang sa kanila. Nagkatinginan sina Mabel at si Lidita na parehong gulat na gulat. Paano ang isang mahirap na tulad ni Tyson ay makakabili ng damit na nagkakahalaga ng 8 milyong piso? Ito ay hindi ka panipaniwala.